Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Pauna mensahe po ninyo ay Four of Pentacles. Ayan. So, dito sa Four of Pentacles, this is a calling on you, no, to take control. Okay? Of your money. Take control of your resources. Kasi baka there is a strong imbalance na nangyayari ngayon sa buhay ninyo. Kasi maaaring kumbaga out of control ang inyong kaperahan. Baka meron kayong tendency na mag-overspend, may tendency kayo dito na maging impulsive buyer kayo, impulsive shopper, yung ganun. At this is a reminder para sa'yo. Okay? Take control of your money. Kailangan sundin ninyo yung disiplina ninyo pang kaperahan at saka yung mga budget plan ninyo kung meron kayong ginawang ganon, as much as possible, anuhin ninyo, sundan ninyo. Okay? What else? We have Nine of Swords, stress. Ayan, so maaring yan ang kinaka-stress ninyo, no? Yung imbalances ninyo na siguro na nararanasan nyo na sa ngayon, na feel nyo na yung effect, no, ng imbalance ninyo pang kaperahan. Okay? So, maybe that's what's stressing you out. At, tsaka Gemini, pwede rin, ano, na yung stress na to could be related to relationships, no? Could be related to money, could be related to your career, family, mga ganun, no? Kaya, this is also a reminder para sa iyo, no, na i-transmute nyo na yung energy ninyo, yung low vibe energy ninyo para maiwasan nyo na ang may stress pa. Kasi remember na like attracts like. That's the law of attraction, diba? The more na mas may stress kayo, the more na mas mag-attract kayo ng mga sitwasyon na kaka-stressan nyo pa, no? Na madadagdagan pa yung inyong stressful situations. Kaya as much as possible, kung ano man ang kinaka-stress ninyo rito, isipin ninyo kung bakit kayo nai-stress, ano ang dahilan, at instead na mag-dwell on kayo sa sitwasyon na yan, problemahin nyo pa yan, isip na lang kayo kung anong magagawa ninyo para kayo ay makaalis sa stressful situation na to. How you are going to solve it, ano nang solusyon na pwede ninyong gawin. So, doon tayo, moving forward tayo lagi, no? The High Priestess also is here, no? And this is a reminder para sa'yo na makinig kayo sa inyong intuition. There are guidance na binibigay sa inyo ang Divine Universal. Listen to it. Okay? Listen to it at ay hayaan ninyo na gabayan kayo nito, no? Kung ano na ang mga dapat ninyong gawin. The World, yan, this is the angel of success here na tutulungan din kayo rito na ma-achieve kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan, ano man ang inyong mga pinagsisikapan dito, no? This is the angel of success helping you as well dito na mas ma-enjoy ninyo ito. Then, nagtagumpay ninyo, embrace your success, the blessings, no, na meron kayo sa ngayon. Maaari din na may travel kayo rito, no? And this is also a new beginning energy. Kaya marami kayong ganap dito sa buhay ninyo. Marami kayong sigurong sisimulang mga bagong chapter sa buhay ninyo with the new opportunities na dadating. We have 8 of Cups. Ayan. So, si 8 of Cups, this is about departure, no? Meron kayong iiwanan sitwasyon rito. Iiwanan, tatalikuran sitwasyon that doesn't serve your highest good, no? Hindi na kayo masaya dito, hindi na kayo contented, hindi na kayo fulfilled. Dati, siguro, nararamdaman ninyo ang mga ganon, but now, no, things changes, people changes, everything evolves, kaya maaaring na iisip ninyo sa ngayon na it's about time na to move forward with your life. Move on. We have 5 of Pentacles. Ayan. So, sa 5 of Pentacles, ang iba sa inyo rito siguro, you're feeling abandoned. You don't feel the love, no, from the people around you. You don't feel
support, no? Galing sa ibang tao. Kaya parang ina-isolate nyo ang sarili ninyo ngayon kasi parang nagmumukmuk kayo, nalulungkot kayo, nadidepress kayo, maaaring ganon, no? Dahil siguro meron kayong problema pinagdadaanan, and that could be related to trabaho, career, negosyo, or yung finances ninyo, so maaaring ganon. At hindi ninyo nakikita yung support siguro ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya mas gusto ninyong i-isolate ang sarili ninyo at mag-isa kayong kinakaya, no, kung ano man ang sitwasyon ninyo siguro sa ngayon. Always remember, no, na we are all entitled for help, Gemini. Kaya huwag kayong mahiya humingi ng tulong, huwag kayong magdalawang isip na humingi ng tulong because entitled tayo para sa tulong ng bawat isa. Remember, mayroong kasabihan na no one is an island. Kasi at some point sa buhay natin, kakailanganin natin ang tulong ng iba. Okay? We have the full energy. Ayan. So, meron ditong bagong chapter sa buhay ninyo. Meron magsisimula dito ng bagong ganap sa buhay ninyo, Gemini, and this is something na hindi ninyo ito nakasanayan. Hindi ito yung cup of tea ninyo, or this is not your comfort zone. Pero maglalakas kayo ng loob na gawin or simulan ang kung ano man ang bagay na to because maybe you are going to start to tawag dito, mag-take risk, mag-take chance, no? Mas malakas ngayon ang inyong loob, no, na sumubok na mag-explore ng mga bagong bagay or sitwasyon. We have King of Swords. Ayan. So, there are decisions also that needed, no, dito na gawin ninyo or pipiliin ninyo. So, whatever these decisions are, no, could be related to this, no, kung ano man ang opportunity na i-embrace ninyo sa ngayon, or baka regarding kaperahan, baka financial decisions din yan, or decisions towards new beginnings dito, kung anong sisimulan ninyong bagong chapter. So, whatever the case may be, wag ninyong kakaligtaan na you are divinely guided. Kaya, pakinggan ninyo ang inyong intuition. Always listen to what your intuition is telling you. Kasi yan ang gagabay sa inyo patungo doon sa path na dapat inyong tahakin para kayo ay magtagumpay. Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.